Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, brother and sister. Muli po tayo mag-share po ng ating pong ginagawa na daily devotion. At nandito na po tayo sa chapter 27 ng Exodus at ang aking pong babasahin ay dito po sa Exodus verse 27, verse 1 and 2. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang altar. Gumawa ng isang altar na yari sa punong akasya. 2.2 ang metro ang haba, ganun din ang lapad, at ang taas ay 1.3 metro. Ang apat na sulok ngayon ay lalagyan ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin ng tanso. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Dito po sa talata ng ating binasa ay makikita po natin na inatasampon gumawa po ng isang altar na yari po sa punong akasya. May 2.2 metro ang haba at ganoon din po ang lapad at may taas po na 1.3 metro. Ang apat na sulok po niyon ay lalagyan ng tulis na parang sungay. Dito po, sinabi po ng Panginoon na binigyan po ng instruksyon si Moises na ganun po ang gagawin sa paggawa po ng altar, na may sukat po na ganun, na tulad nga po ng nasabi ko kanina, na ganun po yung sukat na gagawin. At yung apat na piraso po na, yung apat na sulok po ay lalagyan ng tulis na para po na nasungay. At sinabi rin nga po dito na gawin mo itong isang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. At sinabi nga po na balutin po ng tanso. Makikita po natin talaga pong ini-illustrate talaga po ng Panginoon kung paano po gagawin yung mga pinag-uutos po sa kay Moises po. At dito po natin makikita na sinunod naman po nila yung pinag-uutos po ng ating Panginoon. So, purihin po yung ating Panginoon po sa pagbibigay po sa atin ng kalakasan, bagamat po tayo ay palaging pagod sa pang-araw-araw ng ating ginagawa, sa ating pagtatrabaho, ay pilit pa rin nating pinagtatagumpayan itong ating mga gawain ito sa pag-share po ng ating Word of God, sa ating pong daily devotion na ating ginagawang ito. Purihin po ang Panginoon at lagi po tayo magpasalamat sa Kanya sa pag-gabay nila sa atin sa araw-araw ng takbo ng ating pamumuhay rito, at pilit tayong binibigyan ng lakas at talino upang makapag-share po tayo ng ating pong mga daily devotion. Kaya dito po natin makikita na ang kabutihan po ng Panginoon sa atin na bilang tayo po ay sumusunod sa kanyang kautusan. So, purihin po ang Panginoon at muli po natin ibinabalik sa kanya yung pasasalamat. God bless everyone po. Glory to God po and bye-bye. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at babasahin ko po sa Exodus chapter 27 verses 3 to 4. Sabi po rito, gumawa ka rin ng mga kagamitan tanso para sa altar, lalagyan ng abo ng sinunog na taba ng pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 27, verse 5-6. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tungtungan ng altar. Gumawan rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at balutin din ng tanso. Amen. This is for me a verse. Sa mga argulya at ang mga pingga ay ilalagay sa dalawang tagiliran ng dambana. Pagka dinadala,
gagawin mo ang dambana sa kulong sa pamamagitan ng mga tabla kung paano ang ipinakita sa iyo sa bundok, ay gayon gagawin nila. Yun lang po rin ng Diyos. Tuto verse. At iyong gagawin ang looban ng tabernakulo sa tagilirang timugan na dakong timugan ay magkakaroon ng mga tabing sa looban na linong pinili na may 100 siko ang haba sa isang tagiliran. At ang ihahaligi do'y 20 at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso. Ang mga sima ng mga haligi, ang mga piliti ni yaon ay pilak. Yun lang po rin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat at babasahin ko po ngayon na makikita sa Exodus 27 verse 11 to 12. At ngayon din sa tagilirang dakong hilagan, sa kahabaan ay magkakaroon ng mga tabing na may 100 siko ang haba at ang mga haligi ng mga yaon ay 20 at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso. Ang mga sima ng mga haligi at ang mga piliti ng mga yaon ay pilak. At sa kaluwangan ng looban, sa kalunuran ay magkakaroon ng mga tabing na may 50 siko. Ang haligi ng mga yaon ay 10 at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 10. Yun lang po rin ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 27 verses 13 and 14. Sabi po rito, the breadth of the court on the front to the east shall be 50 cubits. The hangings for the one side of the gate shall be 15 cubits with their 3 pillars and 3 bases. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 27 verses 15 to 16 na sinasabi, and for the other side shall be hangings of 15 cubits with their 3 pillars and their 3 sockets. 16 For the gate of the court there shall be a screen of 20 cubits of blue and purple and scarlet material and fine twisted lining, the work of a weaver with their 4 pillars and their 4 sockets. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Na babasahin ko po, Exodus chapter 27, verse 17 to 18. Lahat ng haligi sa palibot ng looban ay pagsusumpungin ng mga pileteng pilak. Ang mga sima ng magayaon ay pilak, at ang mga tutungan ng magayaon ay tanso. Ang haba ng looban ay makakaroon ng 100 siko, at ang luwang ay 50 makpasaan man, at ang taas ay 5 siko, kayong linong pinili, at ang mga tutungan ay tanso. Amen. Exodus chapter 27 verse 19. All the other articles used in the service of the tabernacle, whatever their function, including all the dent pegs for it and just for the contiled are to be of bronze. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 27 verse 20 to 21. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng ulibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas.
Aalagaan ito ni Aaron at ang kanyang mga anak sa tuldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tubig at tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Amen.